ang karne ng baka mula Amerika ay nasa mainit na bakal na plato, pantay ang taba at mukhang masarap. Ang mga mansanas at dalandan ay maayos na nakaayos, ang estante ay puno ng imported na produkto mula Amerika. Ang mga mamimili ay naghahambing bago bumili dahil sa digmaan ng US dollar at Iran lumalakas ang dolyar. Posibleng tumaas ang presyo ng iba't ibang imported na pagkain. Ang kita namin ay hindi nagbabago, kung may inflation pa nakakatakot, talagang walang magawa, wala talagang paraan dahil digmaan. Lahat ay walang magawa, hindi maiwasan ang digmaan, tumataas ang presyo, kinukontrol ng gobyerno, kami ay walang kontrol. Ang mga tao ay talagang walang magagawa, sumiklab ang digmaan, malaki ang galaw ng presyo ng langis. Ang susunod na epekto ay maaaring sa retail sector, baka magtaas ang presyo at natakot ang customer. Naglabas na ng pahayag ang mga chain supermarket, kapag tumaas ang imported na produkto magkakaroon agad ng mga promo o diskwento. Ang pagtaas ng presyo ay may kaugnayan sa exchange rate. Lumalala ang tensyon sa pagitan ng US dollar at Iran, tumataas ang demand para sa mga ligtas na puhunan, lumampas sa 100 ang dollar index. Noong umaga ng ika-negatibo 16 na nasa 31.2 ang palitan sa loob lang ng kalahating oras bumaba sa 32. Ito ang pinakamababang antas sa loob ng isa buwan, bumabalik ang puhunan sa dolyar. Maraming tao ang nag-aalala sa paghina ng NT-dollar maaaring magpatuloy. Maaaring hindi magtagal ang dollar index sa itaas ng 100, ang pagtaas ng yen ay maaari ring makaapekto. Sa maikling panahon pabago-bago pa rin ang palitan. Sa tingin ko maliit ang tsansa na lalakas pa ang dolyar. Kumpara noong Mayo, umabot noon sa halos 28 ang NT-dollar. Ngayon bumaliktad, tumaas ang gasto sa pag-aangkat. Magpapatuloy pa bang lumakas ang dolyar? Nakasalalay ito sa galaw ng presyo ng langis, mukhang hindi pa tapos, nasa mataas pa rin at maaaring tumaas pa. Depende na ito sa magiging takbo ng digmaan, kung lalala pa ito. Mananatiling safe haven ang dolyar. Mabilis tumataas ang kawalan ng katiyakan, nagiging hindi matatag ang financial market, apektado rin ang bulsa